Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya ang sumiklab matapos bigong makalabas ang ilang border ng isang nasusunog na gusali sa Binondo sa Maynila. 11 ang patay, kabilang ang asawa ng may-ari ng karinderya kung saan pinaniniwalaang nagsimula ang sunog. Inaalam na ng Bureau of Fire Protection kung sumabog ang LPG ng kainan at kung may mga paglabag ang gusali. Mula roon nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Vicky, Emil, dito nga po sa aking kinalalagyan ay isang malaking sunog ang sumiklab at 11 po ang namatay dyan. At sa bilis po ng pagkalat ng apoy ay hindi na nakalabas ng kanilang mga kwarto ang biktima. Pasado alas 7 na umaga, isang sunog ang naganap sa Carvajal Street sa Binondo, Manila. Umabot ito sa second alarm hanggang sa madeklarang fire under control ng 9:31 ng umaga. Nang mapasok ng Bureau of Fire Protection ng lugar, doon na tumambad sa kanila ang 11 taong natrap sa loob ng gusali. Ito yung karinderya na sinasabing pinagmula ng sunog. Makikita nyo dito, nakalabas na yung mga pagkain na paninda nila ngayong umaga. Ayon doon sa mga nakatira at nagtitinda malapit dito, nakarinig sila ng malakas na pagsabog. Tapos mabilis na kumalat ang apoy paakyat sa mas mataas na floor. At ayon sa Bureau of Fire Protection, yung 11 namatay, natagpuan sila sa second floor at sa mezzanine ng gusaling ito. Pinaniniwala ang sumabog ang LPG ng karinderya, bagay na bineberipika pa ng BFP. Nasa kwarto lang po sila, nasa kalang beddings lang sila. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin po yun, hindi po nakita lumaki na po yung apoy, nasuffocate na sila. Yung nasa mezzanine sir, ganun pa rin po, nasa higaan pa rin po sila nang makita namin. Wala po nakahiwalay sa kanila. Nagtaka na lang po ako bakit nagtakbuhan po yung sa tabi namin, sa kantin. Sabi ko bakit ang nangyari? Pagtingin ko nga po, ang laki na ng apoy. Ngayon po, responde po sana ako, kukuha kong basahan para takpan yung LPG. Huli na po. Mutik pa ako abutin ng putok. Bandang alas 11 ng umaga, nagsimula ng ilabas ang mga nasunog na labi ng mga biktima. Ilang kaanak at kaibigan ang napasugod sa lugar. Kabilang ang mister ng nasawing may-ari ng karinderya. Sa tindi na kanyang hinagpis, kinailangan siyang isakay sa ambulansya. Kabilang din sa nasawi ang ilang boarder na nakatira sa taas ng karinderya. Dito sa third floor, so wala daw po talagang nakaligtas. Babae, lalaki po. Wala po silang kamag-anak dito. Yung isa po kababayan ko yun. Mga border nga po nung karinderya yung mga karamihan sa nasawi at kasama rin po yung misis nung may-ari ng karinderya. Iniimbestigahan pa raw ng BFP ang dahilan ng sunog at kung merong paglabag ang naturang gusali. Exits as sufficient enough naman po, kaya po made of wood pa rin yung kanilang mga hagdanan. Medyo obstructed po ang ating mga hallway at mga exits. Vicky, kung inyo nakikita dito sa akin likuran, tanaw namin yung bintana ng gusali at yan po ay puro grills. Kaya ayon sa BFP ay hindi na rin nakuhang lumabas pa kahit mula sa bintana noong mga biktima. At ganoon din nadamay po yung mga katabing establishments. Samantala ngayong gabi po ay dumating naman dito si DILG, Secretary Benher Abalos at kanya po sinabi na kailangan merong managot sa nangyari dahil 11 po ang namatay sa loob lamang ng napakaikling panahon. Yan muna po ang pinahuling ulat mula dito sa Binondo. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At kasunod ng Amerika at Japan, inaayos na rin magkaroon ng mala VFA na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Canada na target po ngayong taon. Wala pa man yan ay bumisita na sa bansa ang isang warship ng kanilang Navy. At nakatutok si Joseph Morong. Dumaong na sa Maynila ang warship ng Royal Canadian Navy na HMCS Montreal na anti-submarine at anti-surface at kaya magdala ng sariling helicopter.
Bahagi ng Operation Horizon ng Canada ang pagbisita bilang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. Magkakaroon din ito ng aktibidad kasama ang Philippine Navy at community outreach. Hinugot pa ng Canada mula sa Atlantic Ocean ang warship nilang ito para dalhin sa Pilipinas, pagpapakita ng importansya ng pagpapalakas ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Ayon kay Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, ngayong taon tinitingnan nila ang pagpirma sa isang Visiting Forces Agreement. We've exchanged draft texts of a draft agreement. We hope to be able to conclude relatively quickly. Para sa Canada, dapat ituloy ang pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa kahit pa may kasunduan na ang Pilipinas at China na pababain ang tensyon sa West Philippine Sea na ikinatuwa rin naman ng Canada. It's fantastic, right, that there is an accord. Those protocols that have been developed, I think they need to be able to continue to mature. Pero hindi pa rin anya dapat makalimutan ang mga ipinaglalaban sa West Philippine Sea at South China Sea. We must remain collectively vigilant to protect the issues that we're talking about in principle, right? A rules-based international order, freedom of navigation. Nagsimula na rin ang unang bilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas at Japan sa West Philippine Sea. Paparating din sa bansa ang isang barko ng Vietnamese Coast Guard para sa unang joint training exercise nila at ng Pilipinas. Ito ay kahit may ilang lugar sa West Philippine Sea na pinag-aagawan din ng Vietnam at Pilipinas. Napagkasunduan ang ganyang kooperasyon sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. May pagkakataong walang kawala ang mga driver na sangkot sa mga insidente lalo kung may namatay kahit hindi sila ang may kasalanan. May panukala kontra dyan sa kamera pero may paglilinaw ang ilang grupo kaugnay ng mga umiiral ng batas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nag-viral ang rider na ito na nag-counterflow sa Skyway kahit sinubukang pigilan. Tumama siya sa kasalubong na sasakyan, kaya tumilapon at pumanaw. Ang driver ng AUV, kahit nasa tamang direksyon, nakulong habang iniimbestigahan ang kaso. Ang ganitong insidente ang dahilan ng paghahain sa kamera ng panukalang defensive driving bill. As somebody who has experienced that, sobrang unfair din, no? Na tayo nag-iingat tayo and yet people out there parang baliwala lang sa kanila yung safety nila tsaka ng ibang tao. Sa panukala, pwedeng hindi madetine ang isang driver na masasangkot sa aksidente kung makapagsusumite siya ng ebidensya, gaya ng CCTV o dashcam video na makapagpapatunay na hindi niya kasalanan ang aksidente. Pwede na natin gamitin yung mga dashcams to provide evidence na the person who was involved in an accident is responsible or can also show who exactly was in the wrong sa aksidente. Iba-iba na ang opinyon ng mga motorista. Mas maigi kung gano'n, kung mapapawalang sala, yung mga nadadamay lang managot yung dapat managot pa rin. Hindi naman lahat na nakabangga may kasalanan eh. Dapat ang ikulong doon yung counterflow, yung may kasalanan, di ba? Pero sino ang magdedesisyon kung idedetine o hindi ang driver? Wala pang nakalagay sa panukala, kaya pag-uusapan sa pagdinig ng kamera. Are you also considering giving like discretion to MMDA or PNP to decide on the spot kung makukulong o hindi yung involved sa aksidente? Well, very tricky kasi because not all vehicular accidents can be treated the same. For example, yung sa sinabi ninyo, Ma'am Tina, na may nag-counterflow, but what if the counterflow was an emergency? Suportado man ang One Rider Party List ang intensyon ng panukala, ipinunto nitong ang may kapangyarihang baguhin ng kasalukuyang sistema ay ang hudikatura. Ang opinion ko po, dapat yung Supreme Court po. Kasi sila po yung may rules of procedure. Wala pong power yung legislative to impose upon them kung ano po yung magiging procedure nila. Tanong din ng Automobile Association of the Philippines, kailangan ba talaga ng bagong batas na babago sa patakarang piskalya at korte ang magdedesisyon kung ikukulong ang isang tao? Ngayon pa lang, tungkulin na anya ng pulisya na imbestigahan ang sangkot na pwede nilang hindi muna palayain sa limitadong panahon na hindi naman nangangahulugang kulong na. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Pinag-aaralan na ng Kapitolyo ng Bataan ang pagsasampa ng reklamo sa mga may-ari ng 3 barko na nagdudulot ngayon ng oil spill sa kanilang probinsya.
Sa isang bayan, nag-boodle fight naman ng isda ang mga nagtitinda nito sa pag-asang maisalba ang kanilang kabuhayan. Mula po sa bayan ng Mariveles, nakatutok live si June Veneracion. June! Emil, 5 barangay na dito sa Mariveles sa Bataan ang tinamaan ng kanilang dalampasigan ng oil spill mula sa lumubog na oil tanker. Dito nga sa aming pwesto dito sa barangay Mountain View, yung ilang residente ay itinatapon na lang yung mga naluluto nilang isda dahil sobrang nangingibabaw na raw yung lasa ng langis. Sa bayan naman ng Limay ay nag-boodle fight ang mga nagtitinda ng isda para daw ipakita na ligtas kainin ang mga ito. Pero wala pa ng gana, di ba? Nakailang kurot at tikim lang sa mga inihaw niyang isda si Aling Inday, pero hindi na raw niya kinaya ang lasa. Sabi ko sa asawa ko, tigilan natin kumain kasi talagang naano na sa bunganga talaga. Malalangis talaga siya. Hango ang mga isda sa dagat ng Mariveles, Bataan, kung saan nakalubog pa rin ang oil tanker na MTKR Jason Bradley malapit sa dalampasigan. Kumari na tanggalin na yung barko dyan para naman maging maayos naman po yung hanap buhay naman ng mangingisda, lalo na katulad namin na hindi namin kaya mamili ng mga baboy at manok, karne, ito kaya namin bilhin. Napakahirap po talaga. Kung ano ang naranasan ni Aling Inday, problema rin daw ngayon ng kanyang mga kapitbahay sa barangay Mountain View. Ito po, papakain ko na ako dito sa baby. Ang mga mangingisdang ito, nakakaapat na nalatag ng lambat ng aming abutan. Tsamba lang kami ng bangos, ayos na. Pero wala ni isang isda silang nalambat. Puro basura na nakukuha. Wala mahuli isda, puro dumi. Isa na marami kami nahuhuli. Ito nangyari ito, nalubog dito yung ano. Kaya isa wala kami nahuli. Malayo po yung isda. Bukod sa barangay Mountain View, tinamaan na rin ng oil spill ang barangay Cabcabin, Townsite, Lucanin at Batangas 2. Sa Mariveles, Bataan din nakasadsad ang MV Merola 1 na minomonitor dahil baka may makitang bakas ng langis sa tubig. Sa bayan naman ng Limay, nag-boodle fight ang mga nagtitinda ng isda sa palengke. Kailangan daw nila itong gawin dahil bagsak ang kanilang kita, dala ng takot na baka kontaminado na langis ang kanilang paninda. Huwag po kayong matakot kumain ng isda, ligtas po ang isda sa Limay. Kaya lahat po ng mga taga-Limay, bumalik na po kayo sa pamimili rito. Nasa Limay ang ground zero kung saan lumubog ang oil tanker na MTKR Terra Nova na may kargang 1.4 million liters ng industrial fuel. 2 linggo pa bago masimula ang paghigop ng langis dahil kailangan palitan ng metal capping ang canvas na pinantapal sa mga valve ng barko. Yung po yung iniintay namin ngayon, yung update po ng Salvor. If they are done with the sealing and capping po nitong mga valves natin, they will be submitting their reports. We will base po dun sa report na yon if we will going to proceed on the siphoning process. Nakikipag-usap na raw sa Kapitolyo ang third-party insurer ng MTKR Terra Nova para sa posibleng compensation sa mga apektadong residente. Pero hindi rin isinasatabi ng provincial government ang posibilidad ng pagsasampa ng kaso laban sa mga may-ari ng 3 na diskrasyang barko. Yung aming provincial legal office, kasalukuyan nilang pinag-aaralan kung ano yung mga basehan para po mag-file pa ng legal case. Alang-alang sa kababayan namin at siyempre sa kalikasan natin dito po sa Manila Bay. Ayon sa Philippine Coast Guard, kapag natapos na yung oil recovery operation sa 3 barko ay doon na nila bibigyan ng prioridad yung pagtukoy kung sino-sino ang dapat managot. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Itinalagang Acting Secretary ng Department of Trade and Industry si Maria Cristina Aldeguer Roque ang DTI Undersecretary for Micro, Small and Medium Enterprises o MSME Development. Kasunod po yan ang pagbibitiw ni dating Trade Secretary Alfredo Pascual na epektibo simula ngayong araw. Ayon po sa Malacanang, kinilala ng Pangulo ang dedikasyon at pamumuno ni Aldeguer Roque sa sektor ng MSME, kaya siya ang ikangay excellent choice para sa posisyon.
Magpaabot din ng pasasalamat ang Pangulo sa nagbitiw na Trade Secretary sa serbisyo at kontribusyon niya sa ahensya. Posible muli ang panibagong round ng oil price rollback sa susunod na linggo. Hanggang 40 sentimo kada litro ang tinatayang kaltas sa diesel. Hanggang 20 sentimo naman sa gasolina. Pero posible rin walang paggalaw sa presyo nito. Sa kerosene naman, hanggang 35 sentimo kada litro ang posibleng rollback. Ayon yan sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department base sa 4 na araw na trading. Kabilang sa mga nakaapekto sa presyo ng langis, ang paghina ng demand sa China at ang plano ng OPEC Plus countries na magdagdag ng supply sa pandaigdigang merkado. Humihiling ng temporary restraining order ang ilang grupo laban sa paglipat ng halos 70 bilyong pisong hindi na gamit na pondo ng PhilHealth pabalik sa gobyerno. Labag umano ito sa batas. Nakatutok si Salima Refran. Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang iba't ibang grupo at concerned citizens para pigilan ang paglipat ng gobyerno ng halos 90 billion pesos na hindi nagamit na pondo ng PhilHealth papunta sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Kasama sa mga petitioners si Senate Minority Leader Coco Pimentel pati ang Philippine Medical Association. Humihingi sila ng TRO o Temporary Restraining Order pati na writ of preliminary injunction laban sa pagpapatupad ng Department of Finance Circular 003-2024. Naniniwala po tayo na ang provision na ito ay unconstitutional at inconsistent sa mga batas na mayroon na tayo, lalong-lalo na sa usapin ng Universal Health Insurance. Nakalaad sa batas na ang pondo sa PhilHealth ay dapat gamitin lang sa dalawang bagay: pagpapaganda ng ating serbisyong medikal at second, pwedeng ibaba ang ating premium. Yun lang, walang iba. Git ng petitioners, malaking kalapastangan na gamitin sa ibang mga bagay ang pondo ng PhilHealth na para lang sa kalusugan. Kinukuha namin ang pahayag ng Department of Finance at PhilHealth. Pero sa pagdinig ng Senado kamakailan, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na sumang-ayon daw ang Governance Commission for GOCCs at Office of the Government Corporate Council na legal ito at hindi sakop ng bawal galawing pondo alinsunod sa Universal Healthcare Act. To fund the program appropriations, Congress determined that there is another way aside from new taxes as well as debts. At ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta sa mga natutulog at hindi nagagamit na pera ng GOCCs na binabayaran pa natin ng interes. Sinabi naman ng PhilHealth na legal ang paglipat nila ng halos 90 billion pesos sa national government at ang pondo hindi umano galing sa kontribusyon ng mga PhilHealth members kundi mula sa subsidy ng gobyerno. There's still a remaining 500 billion po sa PhilHealth, no? So it doesn't mean na dahil nawala yung 90 billion, mawawala ng pera yung PhilHealth. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Double 4 na si Double D, Ding Dong Dantes. Simple lang naman ang wish ni Dong ngayon na tinupad ng asawang si Marian at ang kanyang kids. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Calm, serene, and full of love. Ganyan ipinagdiwang ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes sa kanyang karawan ngayong araw with his family. Wish granted ng kanyang mag-iinang sina Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, Zia at Sixto. Ang simple birthday request ni Dong na nabanggit niya rin sa amin nang umupo siya sa GMA Integrated News interviews. Dati kasi, di ba, pag mas bata, mas gusto mo mag-celebrate, di ba, gano'n. Ngayon, wala na, mas quiet na, mas chill na tayo ngayon. Breakfast lang, okay na ako eh. Yun ang request ko. Sama-sama tayo. That's it. Mas happy pa siyempre si Dong na nakasama nila ni Marian ang kanilang parents at mga kapatid. Bonus pa ang short but sweet birthday greetings niyan. Pati ang well wishes para kay Dong ng kanyang mga kasama sa industriya. At ngayong double 4 na si Double D, aminado siyang malaki na rin ang pagbabago sa kanyang mga gusto at priority sa buhay. As some people who have fears na, past 40 na ako, wala kang ganun. Meron, syempre. You're successful and you have beautiful kids, you have a beautiful family. I don't wanna think of it that way. Pero syempre, nag-evolve din yung mga gusto mo sa buhay din, syempre, di ba? As you age,
yung mahalagang bagay sa'yo dati ngayon, para sa'yo, hindi na mahalaga yan, mas nagkakaroon ka ng ibang prioridad. It's just my prayer always na kung ano man yung maging priorities ko sa panahon na to and in the future, sana magkaroon ako ng lakas always to achieve them. And not just for myself, but more importantly for my family. Kaya contented raw talaga si Dong sa tila simple joy pero big win to spend time with his family at home, lalo na't pareho silang busy ni Yan. Si Dong sa Family Feud, Amazing Earth at paghahanda sa The Voice Kids Philippines. At si Yan naman sa kabi-kabilang projects, kabilang ang pagbida sa Cinemalaya film na Balota na mapapanood na sa mga sinihan simula bukas. At proud na i-flinex si Tony Dong. We were talking about it at some time. Niloloko mo raw siya tuwing umuwi siya na parang may baon ka na naman ngayon. Oo. Kasi parating may pasa, may yung kuko niya natanggal, mga kung ano. Anong nangyari sa braso mo? Parang may resibo eh. Tuwing umuwi, may resibo kung gaano ka-intense yung pelikula. Pero never ko kasi siyang nakita rin ganito kasaya sa paggawa ng isang pelikula. Bukod sa Rewind. And for a very long time, di na rin siya gumawa. And first time ko lang siya nakita na ganyan, no? Yeah, na-deglamorize. Pero talagang ang mga conversations namin ay tungkol na sa fulfillment as an artist and as an actor. Para sa kanya, sabi, kakaiba yung fulfillment niya dito sa pelikulang ito. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.